Salamat sa subulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig Sa pag-ibig, mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang biyaya mo. Salamat sa subulang biyaya mo. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo magsiyo ko, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Para sa ating opening prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama naming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Our great healer, our great provider. Thank you, Lord Jesus Christ. Salamat, Lord, sa nagdaang taon, Panginoon. Kapiling namin kayo, Lord, ng isang buong taon, Lord. Marami kayong binigay sa amin, Lord, na blessings. Marami kayong binigay sa amin, Lord, na lessons. Marami kayong binigay sa amin, Lord, na challenges, Lord, na alam namin, Panginoon, na kapiling namin kayo, Lord. Kasama namin kayo, Panginoon. And Lord, narito kami ngayon, Lord, sa unang araw ng taon, Panginoon. Nagpupuri at handang makinig ng iyong dakilang salita, Lord God. Lord, narito kami, nagpapakumbaba, Lord, sa inyong harapan. Lord, gamitin niyo lamang kami. Gamitin niyo lamang, Lord, ang mga tatayo, Lord. Gamitin niyo lamang ang mga katawan, Lord. Ang mga boses, Panginoon. Maging ang mga makikinig, Lord God. Gamitin niyo po ang kanilang physical na katawan, Lord. Alisin niyo po ang mga pagod at antok, Lord God. At alinmang pang-disturbo ng kaaway, Lord God, na ang magiging dahilan para hindi makapakinig ng iyong dakilang salita, Lord. Lord, narito kami, Panginoon, sa isang bagong taon, Lord, na kung saan ramdam namin, Panginoon, na kung paano nyo kami sinamahan last year, Panginoon, ay masasamahan nyo pa kami ngayon. Mas pagtitibayin nyo pa ang aming faith, Panginoon. Mas pagtitibayin nyo pa ang aming kaluluwa, Lord. Mas pagtitibayin nyo pa ang aming pamumuhay, ang aming pamilya. Lord, sa lahat ng aming panalangin, Lord, marahil para sa amin matagal, Panginoon. Ngunit, Lord, alam namin, Lord, na meron kayong perfect time para sa amin, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami. Hindi pa man siya dumadating agad-agad, Panginoon, pero we claim, Lord God, natutuparin nyo na ang bawat panalangin namin lahat, Panginoon. Maging kagalingan man ito, Panginoon, kalakasan man, or financial man, Panginoon, material man, Panginoon, alam namin, Lord, na kung kami ay tapat sa iyong salita, Lord God, ay hindi kayo magdadalawang isip, Panginoon, upang ibigay sa amin ang mga bagay na ito, Lord. Lord, maliit lang ito lahat, Lord. Ang pinakamataas, Lord, ay kayo, Panginoon. Kaya alam namin, Lord, na itong mga bagay na ito ay hindi mahirap, Lord, sa inyo. Marahil may mga times lang, Lord, na kami mismo ang nagpapahirap, Lord, sa mga hinihiling namin, Lord. And Lord, this year, Panginoon, magpapasalamat kami, Lord, dahil alam namin, Lord, na ang pinagdaanan namin last year, Panginoon, ay magiging kalakasan lang namin, Lord, ngayong taon, Lord. At kung may pagdadaanan man ulit kami ngayong taon, Lord, magiging magpapalakas lang din ito, Lord, sa susunod pang taon, Panginoon, hanggang sa kayo bumalik na, Panginoon. And Lord, alam namin din, Panginoon, na hindi kayong nag-aantay, Lord, hindi kami nag-aantay, Lord, kundi kayo, Panginoon. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God. Lord, dalangin namin itong gawain na ito, Panginoon. Kayo ang patuloy na manguna, Lord, sa gabing ito. Sa mga tutugtog, Lord. Sa hawak na instruments, Lord. Sa magpapiano. Sa magdadrums, Panginoon. At sa multimedia team, Panginoon. Upang makapakinig ng maayos, Lord. Mga nasa online, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po, Lord, ang inyong mga ginagamit, Lord. Lahat ng ito, Lord, ay nanggaling sa inyo, Lord God. Kaya ginagamit lang din namin at binabalik bilang pagpuri sa inyong dakilang pangalan, Lord. At Lord, narito kami, Lord. Ibigay niyo pa po, Panginoon, ang more than pa po sa ina-expect ng bawat isa. Sa ina-expect namin, Lord. Kung marahil, Lord,
ina-expect namin, Lord, na mapuno kami ngayong gabi. Lord, ibigay niyo, Panginoon, na mag-umapaw po kami ngayong gabi, Lord, sa pakikinig ng iyong dakilang salita, Lord. Yan. And Lord, sa mga papunta pa lamang din, Panginoon, kayo pong patuloy na mag-iingat sa kanila. Kung paano niyo po kami iningatan, mga kapatid, Lord, ganoon niyo rin po sila ingatan, Panginoon. Lord, maraming nangyayaring kapahamakan sa paligid, Lord. Ngunit alam namin, Lord, dahil kapiling namin kayo, malayo kami dito, Panginoon. Malayo kami sa mga disgrasya, Lord. Dahil alam namin, Lord, na kayo ang nag-iingat sa amin, Panginoon. And Lord, this evening, Lord, gamitin niyo lang po ang aming pastor. Marahil pagod ang kanyang physical na katawan, Lord. Ngunit handang magpuri ang kanyang kaluluwa, Lord. Kaya alam namin, Lord, na kayong patuloy na magbibigay sa kanya ng kalakasan. Kayong patuloy na magpo-provide, Lord, ng inyong salita na lalabas po sa pulpitong ito, Panginoon. Naway maging pagpapala ito sa amin, Lord, at maging aral sa amin at maging pagpapalakas sa amin, Lord. Pagpapalakas lalong-lalo na, Lord, sa aming faith at sa aming kaluluwa, Panginoon. Upang hindi na kami mahirapan, Lord. Maraming hirap, Lord, sa physical or sa labas, Panginoon. Kapag nandito kami, Lord, nararamdaman namin, Panginoon, ang kagaanan, Lord. Dahil malayo kami, Lord, sa sanlibutan, Panginoon. Narito kami, Lord, sa holy place, Panginoon. At alam namin, Lord, na nandito rin ang King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lang namin tinataas ang lahat ng papuri ko. Salamat sa iyong dakilang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Mari mong palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Sa di pagpapakatagal, mga kapatid, tayo aawit na ng isang masayang awit, mga kapatid. Tayo ba'y may galak na magpuri sa ating Panginoon ngayong gabi, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Awitan natin siya habang tayo nagkakamayan, mga kapatid. Dahil nakakagalak, umawit habang ang mga kapatid din ay nagagalak din. Na nakikita tayo, mga kapatid. Pag tayo sabay-sabay umaawit, mga kapatid, mas masaya, mga kapatid. Hallelujah. Amen. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, Amen. may Hallelujah. sayaw, may papuri para sa Diyos. Lahat din ng puso pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso na papagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Amen. Hallelujah. Ay para lang sa Kanya. Amen. Isa ba may galak? Hallelujah. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na Puso ay puso naglalaho. ay naglalaho. Amen. May awit. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahat din ng puso pinagpalang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sa parang yung niya ay Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng
wagan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. For the last time, hallelujah. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagdan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba ay para lang sa Kanya, para lang sa Kanya, para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Palakpan natin ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, alam ko lahat tayo siguro, hindi lang tayo nagsasalita lahat, pero lahat tayo may pinagdadaanan. Kada taon pa yan mga kapatid, or araw-araw mga kapatid, may mga pinagdadaanan tayo. Pero, nais ko lang sabihin mga kapatid, ilagay lang natin sa sentro palagi si Lord mga kapatid. Kasi kahit ano pang hirap yan, or ano pang challenge yan mga kapatid, kahit parang feeling mo, hindi mo kaya, pero pag si Lord yung nasa center natin, magagawa natin ng mga bagay na gusto nating gawin, at lalong-lalo na kapag nakaka-please to sa ating mahal na Panginoon. Kaya awitan natin siya. Jesus at the center of it all. Hallelujah. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Hallelujah. From beginning to the end. To the end. It will always be you, Jesus. Jesus. So, minsan pa. Jesus at the center of it all. Amen. Hallelujah. Jesus, be the center, Lord God. Be the center, Lord God, sa aming buhay. Hallelujah. From beginning to the end, Lord. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah, because Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Hallelujah. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do, hallelujah. Because Jesus
Jesus, you're the center. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Hallelujah. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Hallelujah. From my heart. Hallelujah. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Isa pa, from my heart. Hallelujah. My heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah. Thank you, Jesus. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Hallelujah. For Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh Jesus, hallelujah. Jesus, 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 nothing else matters. Nothing in this world will do. Amen, hallelujah. 'Cause
center of it all. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Awitan pa natin siya mga kapatid. Isa pang awit. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Lord is my shepherd. Hallelujah. He for me. Defender behind me. I won't fear. I'm filled with anointing. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Filled with anointing. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. My cup's overflowing. My cup's overflowing. No weapon can harm me. I won't fear. Hallelujah, hallelujah. He is our comfort, mga kapatid. Hallelujah. I-claim natin, mga kapatid. He's my comfort, always holds me close. He always guides me. Hallelujah. Always guides me. Amen. Thank you, Lord. Through mountains and Through valleys. mountains and valleys. Hallelujah. His joy is refreshing. His joy is refreshing. Restores my soul. Restores my soul. Because His mercy and goodness. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Give me assurance. Give me assurance That I'll see His glory. face to Face. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, I am not alone. Amen. He's my comfort, always holds me Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, I am not alone. He's our comfort. Hallelujah. He's my comfort, always holds me close. Because your spirit. Hallelujah. Your spirit lives within me, so I will walk in your Yes, Lord. peace. Your spirit lives within me, my victory, my victory. Your spirit
in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory. Your spirit lives within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory. Minsan ba, your spirit, Your spirit lives within us. within me. So I will walk in your peace. Your spirit lives within me. My victory, my victory. I am not alone. Yes, Lord. You are our comfort, Panginoon. He's my comfort, always holds me close. Hallelujah, I am not alone. He's my comfort, always holds me close. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah, hallelujah. Alam natin, mga kapatid, na hindi tayo nag-iisa ngayong taon na to, mga kapatid. Kapiling natin ang ating Panginoon. Kagabi pa lang, mga kapatid, ramdam na natin ang kanyang presensya. Kung paano tayo nag-enjoy, mga kapatid, alam ko, natutuwa rin ang ating Panginoon na nakita niya tayo nagtitipon-tipon dito, mga kapatid. Thank you, Lord Jesus Christ. Makakaupo na po ang bawat isa. At siguro po, may time pa naman para tumawag sa mga of God, worthy is your name, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my only hope. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only hope. God bless you po, Pastor. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Hallelujah, Lord. We're lifting up the name above all names. We thank you, Father. Just hours ago, we have gathered as a church na sinalubong ang taon ng padalangin. And after how many hours, here we are again, Lord, celebrating the first day of the year with this prayer meeting service. We thank you, Father, for your grace. Naintindihan namin, Lord, marami kaming nais na ipatotoo sa kabutihan niyo, aming Ama.
Hindi nagkasya ang oras kagabi upang ma-express namin ang kabutihan niyo sa amin. But this is a continuous thanksgiving. By your grace, Lord, you have found us. And through your word, we will be edified. Hindi lamang ang mga kapatid, Lord, sa live audience. Lord, we have here 18 gadgets listening sa iba't ibang bahagi ng bansa maging sa mundo. Dahil, Lord, naihula na magkakaroon ng tagutom sa pakikinig at babiyahe ang mga tao ng malalayo. But through this Zoom platform, Lord, bagamat hindi ito harapan, ay makakain man lang kami ng pagkain na papanahon. We thank you, Father, as you also prepare us for our communion and feet washing this coming Sunday. Lord God, prepare our hearts, prepare our souls, mind, and even our physical bodies on that special first Sunday service of the year. Hallelujah, Lord, hindi kayo nagkulang kailanman all through the years. You're the same God yesterday, today, and forever. Lord, nagbabago ang aming sitwasyon and it is progressing and getting better. Katulad ng aming narinig kagabi, Lord, it's getting brighter more and more unto the perfect day. We thank you, Lord, for revealing yourself to us. The mystery of God should be finished. As you speak your word before we pray, kayo ang magpala ng inyong salita. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. We will read our text. May certain request yata sa... Okay. Pakisagot, yes, pwede. Yung sa overseas. Everybody is welcome to hear. Yes, you may, Tita Fe. Okay. Acts 2:15 to 21. For these are not drunken as you suppose, seeing it is but the third hour of the day. But this is what which was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my spirit upon all flesh. And your sons and daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall come on the name of the Lord shall be saved. Amen. And the Lord will speak to us this evening. Meron na tayong umupo. Good evening to all. Kani-kanina lang magkakasama tayo mostly. And thank God you still have time. At for the sake na makasama natin sa Zoom platform, if you'll notice, no, may mga testimonials na talagang mahalaga. Kagabi po ay nag-gather kami rito, year-end gathering. Sinalubong namin ang taon ng panalangin. Lahat po ng mga manggagawa dito ay nagsalita ng kaunti. And it was concluded with a prayer. I am leading the prayer hanggang sa umabot ng alas 12 ng gabi. So imagine, karamihan po na narito ngayon ay madaling araw na umuwi. And still they're here for the celebration of the first day of the year, no? At salamat sa ating Panginoon.
At kayong mga nandyan sa Zoom, you're all welcome. Tita Faye, your question doon sa GC, yes, you may send it, please. Dahil may pinagpipray tayong isang may karamdaman na I believe hindi lang ito healing sa katawan. It can also be a channel sa pamilya, ng asawa, ng aking tita. Kung ano man ang paraan ng ating Panginoon, siya ang maaring gumawa ng paraan. We just have to do our thing. And much gratefulness. Kung patotoo pag-uusapan, siguro yung iba, sa Sunday ko nasabihin that, of course, 2024 is a milestone year for me, personally, and as a church, as a minister. At patuloy lang tayo, no? The testimonies that we've heard, mga binagong buhay, mga umiging buhay, mga buhay na na-realize sila na pinili sila ng ating Panginoon, mga buhay na talagang iningatan ng ating Panginoon. I will be hypocrite pag hindi ko sinabing my heart is elated, no? At ibig sabihin, merong nangyayari sa ginagawa natin. Now, this is the work of the Lord through the ministry. Sa Ephesians 4:11, sinabi ng mga kapatid, this is the work for the ministry. No? At patuloy lang natin itong gagawin because katulad ng narinig natin kagabi, there will come a perfect day. At hindi agad ito perfect. No? May getting better every year. Every day. Every week. Nasa si Sister Jen. Na-miss ka namin kagabi. Na-miss natin, of course, yung Hilo family and they are now complete. Yeah. Sino ba man na-miss natin dito? No? Yeah. Some of our brethren ay hindi natin nakapiling. Lord willing, kung nandito pa tayo this coming year-end ulit. And of course, we have fun as a family. Meron tayong mga games as a family. Meron din mga raffle as a form of thanksgiving. At nakakatuwa yung ating major prize. Ang daming twist, kumbaga sa pelikula. Hindi ka may inip sa ending. It was concluded by brotherly love, no? Salamat sa ating Panginoon. Thank God for everything, no? Kaya nga, for tonight, sumisenyas ka sa si Brother Denny, if tatawag pa siya na testify dahil talagang marami nag-uumapaw, pinayagan ko na, no? Dahil parang ang over ito ng ating year-end. Parang kulang, ano? Parang kulang. So, tama si Baronats. Dapat sa isang buong araw at isang buong gabi. But of course, may mga ginawa pa tayo. Let us see, no? Meron pa naman tayong mini family camp this January. Dikit-dikit, no? Para talagang magpapag-agaw na. Lagi tayong magkakasama. And to all our brethren sa ibang bansa, no? God bless you in joining us year in and year out. Salamat sa ating Panginoon. God bless yung mga testimonials online, Brother Ariel and Brother JM. You're always welcome, brother. Yung kanina nag-testify si Brother JM, youth yan, no? And kung kilala nyo si Adam, JM, ano ka ba ni Adam? Pinsan ka ba? Tsuhin? O pamangkin mo siya? Pinsan? Yung malaki ang lahi niyan, lahat kaibigan ko eh. Mapayan ay Adam, mapayan ay Talagsad, mapayan ay Balberan, mapayan ay Horomo. Nagkataon, hindi pala nagkataon. Lahat yan, kaibigan ko. And, yeah. Nakakatuwa lang. Marami akong salamat pala sa mga katropa kong 50 sa biglaang kantahan. No? Yeah, kahit yung kanta, sabi ko kay Valdini, anong kakantahin namin? Yeah. Medyo kinabahan ako ng konti kasi hindi tayo nag-practice. Pero talaga may nangyari kanina eh. Parang na-inspire akong bumuo ng banda. Ha? Pasensya na kayo. Honey, gusto mo sumali sa amin? Yeah, parang may himalang nangyari kanina talaga. Kinakabahan ako, sabi ko baka sumablay kami nito. Kantsaw ang aabutin natin. Medyo nakaraos, no? At na-inspire ako na pwede pala. No, why not, Brother Mike? No?
Pag ako na-inspire, ginagawa ko talaga yung gagawin ko. Thank God. No? Para sa Panginoon yun. Oo nga, nalimutan ko. 3 na tayong lolo. No? And I'm glad. I'm really, really elated. No? Kanina kasama ko naman yung sa side ng family ng sister wife ko. And I'm still praying. We are praying. One day, the perfect day will come. Thank God. And salamat kay Lord, the Lagwisma family, no, sa Germany. God bless your testimonial, Brother Ariel. At salamat, open ang camera ng San Juan, Batangas, ni Nanay Giday, Tita Fe, Sister Oring, Monleon family. O, uwi na kayo, hindi na kami galit. Na-miss din natin ang Monleon family kagabi. And timely, I'm praying for this. Kasi nga kagabi, I've shared about a certain day. Kasi ngayon, January 1 This is the first day of this year. Kahapon, ibang taon yon, no? But the Bible has promised to us that there will be a perfect day. Siguro ito, excited tayo New Year. Bago Kapag may bago, excited ka Lahat ng bago gusto mong gamitin. No? But of course, may blessings si Lord palagi. Wala masama nangyayari sa atin. But the challenges will always be there. At naalala ko nung noon, ang daming excited sa 2020. I have even spoken about a message that is entitled 2020 Vision. No? Na ang Panginoon nagpadala sa atin ng propeta with a perfect vision of what's coming. And during that time, sunod-sunod, yung taal na malapit lang sa atin, may gerang Iran at saka Amerika, no? Merong mga bushfires and forest fires sa ibang bansa, may mga flash floods. 2020 yan. Yung mga kalamidad na inaabangan. Pero merong isang gumulat sa buong mundo. That same year, March 18, lockdown. No? Because of COVID. Actually, yung COVID virus, December lang ng 2019, medyo balita na yan. Kasama yan actually. Pero inisip lang na parang SARS lang yan. Meron SARS dati na parang konting contingency plan lang. Ma-prevent na yan. Not knowing na huminto ang buong mundo. Because of that unseen virus. Hindi nakikita yan pero may epekto sa buong mundo. How much kung positive kung yung faith natin hindi rin nakikita pero may epekto sa atin. That is the negative part, and it is always have a positive part, no? Nagkaroon ito ng effect. Of course, God always has an answer. Hindi pwede mangyari ang isang bagay, especially worldwide, na walang significance sa faith natin. Tandaan natin mga kapatid, lagi may magandang effect ito sa faith ng believers. At ito, karamihan nga nakasama natin sa Zoom ngayon. Ito yung mga kasama natin ng pandemic. Si Brother JM nga, sinabi niya, ng pandemic. Nanonood siya sa atin. Hanggang ngayon, kasama natin. Nagpaalam nga siya kasi baka inisip niya, exclusive yung ating Zoom. Sabi ko, no, basta wala ka namang midweek, hindi you listen. No, ang pagkakaiba lang naman ng pandemic, Facebook Live tayo. Ibig sabihin, anyone can watch kahit hindi natin kilala. Niregulate lang natin kasi gusto nating i-welcome din yung mga kasama natin. No? Actually, marami nagtatanong if they can join. Walang problema sa atin. Dahil ito ay mensahe, mga kapatid, na nagpaliwanag ng panahon. Kaya in this evening, I would like to speak about junction, the junction of time. Message ng prophet. Pinag-aralan ko na yan nung una. On a shallow part, I've shared it. Pero alam ko, there is more in it.
Ewan ko mga kapatid, itong mga kasama ko mga ngaral na nag-share kagabi, except for Brother Mike, we miss you, Brother Mike. Hindi ka nakapagsalita kagabi. No, na merong mga pangangaral na you can share it now, but at the back of your mind, if this is the message of the hour, there's more of it. Ganyan kayaman ang message. At pinag-aralan ko ulit, dahil nakita ko rin, hindi aksidente, may anniversary ang isang church na sa Bacolod na ang theme niya is the junction of time. At pag sinabi natin kasing junction, parang joint yan eh. Parang ito ang pinagsama, kaya nga junction pinagsamang matatapos na at magsisimula. Just like this January 1, no? Kagabi mayroon natapos na taon, this is a junction of time of 2024 and 2025 kasi meron magsisimula. At may binanggit ang prophet, mga kapatid, at ginamit siya itong text na ito na inihula sa panahon ito ni Joel sa Acts chapter 2. No? For sure, sa communion natin, we will have the second part. No? This is the first part. And sa mga kalsada, may naririnig ka minsan, ano ba landmark yan? Sa junction. Ano bang junction? Pagkakalsada. Merong natatapos at merong magsisimula. No? Yan ang ibig sabihin ng junction. And the prophet is speaking at ginamit niya itong book of Acts na sabi nga sa book of Joel merong hula. Can we read it again, no? Basahin natin ulit. Sabi rito, sabi sa bumaba ang Holy Spirit at nagkaroon sila ng kapangyarihan. Ang sabi sa verse 15, ang sabi ng mga tao, mga lasing yan, nagsasalita sila ng iba't ibang wika. Naintindihan ko yung isang wika, no? Salita namin yon. Mga lasing ito, ang aga-aga, sabi ni Peter, hindi sila mga lasing. For these are not drunken as you suppose, seeing it is but the third hour of the day, but this is that which was spoken by the prophet Joel. So Old Testament yan. It shall come to pass in the last days. So this is a prophecy sa panahon natin. A certain time. Tandaan niyo mga kapatid ang mensahe na narinig natin every time that may nangangaral, pwedeng encouragement yan, pwedeng basic everyday life, pwedeng revelatory, pwedeng teaching. No, this is prophetic. May mga tao na makikita nila yung mga bagay na darating. Yung theme doon sa camp, from vision to reality, lahat ng envisioned lang sa Old Testament, natupad ito sa panahon natin. Sa second part natin, i-wind up, pati itong mensaheng narinig natin. No? Ang sabi ni Peter, hindi yan bago. Naihula na yan ni Joel. It shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my Spirit upon all flesh. Ito sa Bible, ha? Pag sinabi mong all, hindi literal na all. Pag sinabi mong all, ibig sabihin, all na pinili. Okay? Yung sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos sasabihin ni Lord Jesus Christ, I am not of this world. Totoo, mahal ni Lord ang sanlibutan. Pero hindi lahat ng sanlibutan, minahal siya. Meaning, mga kapatid, pag sinabi mong all, these are certain people na sa isip ng Diyos, ito yung all. Hallelujah! Ito yung mga tatanggap. I will pour out my Spirit upon all flesh, upon all elected flesh. Mga mahal kong kapatid, kaya ayaw nating ma-miss out ang mga gawain. Ibubuhos ng Diyos yan. Paano kung binuhos ng Diyos na wala ka? Diba? Yun ang raffle natin sa katuwaan natin, di ba? Kapag wala ka, hindi mo matatanggap. ang unang requirement, bukod sa pinalad ka, nandito ka. Diba? Paano? Wala nga, hindi nga mabubunot ang pangalan mo kasi wala ka rito eh.
Iisipin niyo mga kapatid, no? Mga aircon, tsaka mga oven, tsaka mga TV lang yan. How much more yung Holy Spirit? Pag ibinuhos ng Diyos yan, bakit grace ito mga kapatid? Hindi mo kailangan maging matalino, ibubuhos ng Diyos yan. Alam niyo, pag nagbuhos ng isang bagay, whether you are or not, pag nabuhusan ka, kasama ka ron. Do you believe that? Pag binuhos ng Diyos, kaya minsan may nagbibiroan nung high school tayo, di ba? Yung mga kaedad ko, yung mga asaran, yung nagbuhos ng Diyos ng kagwapuhan, wala kayata. Biruan lang yun, di ba? Ibig sabihin, absent ka. Pero alam na natin, joke lang yun. Dahil hindi naman yan binubuhos, di ba? No? Genetics yan. Biruan lang yun. Pero isipin mo, biro lang yun. Pero, imagine, kaya nga yung mga camp meetings, nag-exert tayo ng effort. May mga panahon, nararamdaman ko, binubuhos ang Diyos. Talagang may nagbabago. Talagang merong after camp meeting, may nagbabago. Kasi may binubuhos ang Diyos. Hindi lang yung mga camp meetings, kahit yung mga simpleng gawain natin. Kahit yung mga simpleng joint fellowship, yung mga kabataan, kahit yung convention, kailan mangyayari ito? In the last days. Ibig sabihin, hindi ito nangyari nung una. Ng mga unang panahon, especially sa Old Testament. Now, I'll continue to read. Sorry. And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my spirit, and they shall prophesy. Remember the word, hanggang part 2 natin. Remember this word, prophesy. Ilang beses binanggit dyan? Yeah. Alam niyo mga mahal kong kapatid, we are on the right track. Yes, bukas pasukan na naman. May mga magtatrabaho, others will go back to business. Yung mga estudyante, mag-aaral sila. God bless you, Brother Stephen, on your day one tomorrow sa trabaho mo. Yeah, we'll be praying for it. Yeah. Natutuwa tayo. Pero ano yung nakakatuwa sa bride? No? Alam niyo, pag nagtrabaho ka, o may business ka, yeah, salamat kay Lord, binigyan tayo. But there is always challenge on it. Wala akong nakitang business na walang challenge. Kaya yung mga madaling sumuko, hindi ka dapat mag-business. No? Pero mo, ang daming mga accounts dyan. Sa Facebook makikita nyo eh. No? Nakikita nyo ba yung KFC dyan? Malapit sa atin. Yung nagsimula niyan, ilang taon siya nagsimula? Kaya yung mga 50, may pag-asa pa tayo. Si Colonel Sanders, yung matandang may bigote, totoo yun, hindi yun joke, no? Nagsimula siya, I think, 60 years old. Tama, 60? May sinasabi ng iba, matanda na ako dyan. Alam mo, pagka ganyan ang mindset mo, tinatapos mo na yung sarili mo. There is always an opportunity. Pag nakay Lord ka, there is always. Walang dead end si Lord. Si Satanas lang ang gusto niya kang pahintuin ka. Yeah, laging may challenge yan. But I'm seeing things here. Papapalain tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. Hallelujah! You claim it. Pag nahihirapan kang i-claim, i-check mo yung ginagawa mo. Baka there is something wrong. But if you have a pure heart, and at sabi ng Bible, kung hindi ka nakukondem sa puso mo, then you have confidence toward God. You can ask anything. Just a testimonial. Alam niyo naman kung gaano kamahal itong lupang tinatayuan natin na gusto natin maging sa atin, na to think with our capacity as humans, it is impossible. Pero ito nga walang imposible sa Diyos. Yeah. Of course, para lang yan, tatay, na makikita mo na dapat may magandang sambahan ng ang church na hindi tayo nag-aagam-agam kung lilipat pa ba tayo o hindi. We want a fixed place. Hindi tayo binigo ni Lord. Kahit mahina tayo.
at hindi niya tayo binibigo. God is showing His power. Every time. Remember, hanggang second part, pag binasa niyo ang message ng Junction of Time, marami niyong beses mababasa ang word na omnipotence. That's one of the characteristic of our God. Our God is omnipresent, He is also omniscient, and He is also omnipotent. Tatlo yan. Ano ibig sabihin omniscient? He knows all things. Ano ibig sabihin omnipresent? Alam niya lahat at nandun siya sa lahat ng lugar. Ano ibig sabihin ng omnipotent? He is all powerful. That is my God. And He is also my Father, and He is also my husband. Amen. Yeah. Salamat kay Lord. Take note of the word. Prophesy. Yeah. Sabi niya rito. No? And I will shew wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come, and it shall come to pass that whosoever shall come in the name of the Lord shall be saved. At mga kapatid, yan ay prophecy ni Joel na nakikita ng mga kapatid ng mga apostol sa book of Acts. Now, let's quote this. Sabi niya rito, and I believe that the church is now standing, thank you, on the threshold of the greatest vindication of omnipotence. There's the word. Remember, pag sinabi mong omnipotence, all powerful. Alam niyo mga kapatid, maganda yung word na power eh. Five months from now, we will have another national election. Bakit kumakandidato ang mga kandidato? Gusto nila ng power eh. Alam niyo mga kapatid, yung mga politician, I would like to differentiate politician from public servant. No? Merong public servant, merong politician. Okay? Hindi lahat ng mga nandiyan sa gobyerno corrupt. Kaya lang, nadadami sila ng sistema. Wala tayong magawa sistema na eh. Dahil merong mga public servant, merong mga politician. No? Nakakita ko ng isang article kung magkano ang sweldo ng presidente, magkano ang sweldo ng senador, magkano ang sweldo ng congressman, magkano ang sweldo ng mayor. Nakita ko yung mga sweldo na, I think, 3 years ago. Ang iniisip ko, hindi naman pala malalaki sweldo ng mga to. Baka maging ahente ka lang ng isang produktong maganda, malaki pa sweldo mo sa presidente. Pero iniisip ko, bakit sila nagkukumahog magkaroon ng posisyon? Power. Kasi mas kikita sila sa power kaysa sa sweldo. Tama? Hindi pwedeng walang gain yan, kaya ka magkukumahog dyan. Power. No? Mas malaki yata ang kita doon. Quote and quote. Well, merong power na negative. Of course, pag galingan kay Lord, yung omnipotence, sabi, narito raw tayo sa panahon, mag-vindicate yung omnipotence. Sabi niya rito, that the world has ever known, there has been in the searching of the Scripture for quite a while, I have found 7 great junctions in God's Word. So, 7 pala yan. 7 junction yan. So, baka umabot lang tayo ngayon sa 3 hanggang 5, no? Mag-aalis 6 na pala. No? I hope to finish this on Sunday. Communion, wala tayong gawain sa umaga. What time tayo mag-start? 3 p.m. No? 3 p.m. Galing kami ng Batangas niyan. Sabi niya rito,
7. And 7 is God's complete number. He completes in 7. He worked 6 days, and the 7th rested. The world exists in its reign over the earth. Here, the church labors for 6,000 years. The 7th is the millennium, and all these mathematics and of Bible are perfect. 7 junctions of time. Another quote, the junction. God always, before this great junctions comes or ending of time, where He starts something new. Junctions with the old to the new, with the one dispensation to another. Listen to this sentence. He always shows forth His power. Every junction of time, ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. May mga tao na makikita ang kapangyarihan ng Diyos literally. Every junction of time. Kaya nga dapat alam mo yung junction. Dapat aware ka. Dapat conscious ka. Hallelujah. Dahil pag nandiyan ang kapangyarihan ng Panginoon, we will take that opportunity. Tingnan natin, no? Once again, every junction of time, ipapakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Man, through the ages, always breaks down and teaches away, and explains away, and gets away from the real living God. But just before He junctions and enters a new dispensation, He appears on the scene with great miraculous signs and wonders. He's always done it. Look at the first destruction of the world. So mga kapatid, obviously, what is the first junction of time? What is it? Noah and Enoch. Sa panahon ni Noah at sa panahon ni Enoch. Bakit hindi si Noah lang? Bakit sinama si Enoch? Remember, mga kapatid, halos sabayan dalawang yan. Isang rapture, isang dumaan sa baha. Yeah? Si Enoch hindi namatay yun. Kinuha ni Lord yun. Okay. After the world was formed and God placed man on earth, the Bible said that they begin to build cities. Great building programs went on in the world. Look at it today. Jesus plainly said, as it was in the days of Noah, so will it be in the coming of the Son of Man. Same thing. So what is the first junction of time? No, talon tayo sa quote, look back there then. So this is the first. Makapag-una man lang tayo. No? Bago tayo matapos ngayon. 9:52. Okay. Look back there then as Noah and Enoch was preaching. May panahon pala na sabay nangangaral yan. Nangangaral si Noah, nangangaral din si Enoch. Yan ang sinabi ng message. Exciting, di ba? Yeah. And Noah was preaching a message that seemed crazy to the world. Mga kapatid, kung ikaw nabuhay sa panahon ni Noah, ewan ko lang kung maniwala ka rin kay Noah kung hindi ka elected believer. Kasi si Noah ay nangangaral ng isang mensaheng hindi pa nangyari kailanman. Uulan, lulubog ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yeah. Bago ang flood, kahit kailan hindi pa umulan. Kaya kung may dictionary nung noon, o may Google, o may ChatGPT, or mayroong Gemini AI, pag kilik mo yung rain, walang definition. Wala. But this is a junction of time. Sobrang sama na ng tao. Alam nyo, ang isang problema ngayon sa panahon natin, di ba? Violence. Alam niyo mga kapatid, pag nakita niyo yung panahon ni Noah, karahasan ng tao, diyan nagsimula yan. Nagsimulang dumami ang tao. Kaya talaga, ang problema tao eh. Kaya ito naman ang maganda. Kapag ang tao ang problema, ang solusyon din tao.
Yeah? Kaya ang ginamit ni Diyos ng mga ngaral, tao din. Kaya ang ginamit nila ng fivefold ministry, tao rin. Kasi ang problema ay tao. Pansinin niyo sa isang lugar, pag dumadami ang tao, nagsisimula ang kasalanan. Nung nakalipat kami ng Laguna, kaya kami napalipat dito, sanay ako sa syudad, sanay ako sa mga buildings. Tapos dilipat kami sa yung una namin tinirhan, alam ni Denny ito, ng Gililio family, kasi doon kami nagkakilala eh. No? Sino ba mga nakilala natin doon? Si Sister Eileen, tumira doon, kaya nakilala niya sila Sister Dayan. Sila Sister Ana, no? Anastasio family. Nung pinasyal ako doon at binibentahan ako ng property ng aking kumparing na mayapa na, natrak ako sa lugar kasi tahimik, aliwalas, no? Bukid, ang tumatawid, kambing, baka. Para bang kahit nasanay ako sa syudad, meron akong ano sa nature eh. Kaya sabi ko sa kumpare ko, during that time, no? Kumukomisyon ako buwan-buwan. Sabi ko, wala pa akong bahay. Di ba, Brother Alan? Hindi pa naman huli, kapatid. Pagbukas ka bumili, huli na. Buti na lang. Yeah. Sabi ko, parang walang tao. Itong maganda, pag natatraffic ka, tumatawid, baka. Hindi kotse. Kinuha namin yun. Parang investment lang. Papapasa na namin. And in the end, nagka-problema kami, tinirhan din namin. Pero yung dati naming tinirhan na ganon, alam dito ng Gililio family, ang dami ng tao. At meron ng bar, at meron ng loto. Nakita niyo kapatid, dati walang ganon doon eh. Kaya pag talagang dumadami ang tao, dumadami ang kasalanan. Mahirap namang mamundok tayo. Di ba? Yeah, panahon ni Noah to. Nang sabi mga kapatid, kumapal ang tao sa lupa. At sumama. Kaya nung tumingin ang Diyos sa lupa, ang gusto niya na lang dito, ubusin niya. Mass destruction para, di ba? Pag meron kang building na ayaw mo na, at gusto mong palitan ng panibago, hindi ka kukuha ng maso, at saka, anong tawag doon? Sinsil ba yun? At iisahin mo gaganunin. Ano gagawin mo dyan? Demolition yan. Para isang bagsakan na lang. Hindi magasto sa oras. I'm just giving the background of this junction. Tandaan nyo, sa bawat junction of time, ay meron ding type yan sa panahon natin. As in the days of Noah, so shall it be for the coming of the Son of Man. Ibig sabihin, tingnan mo yung panahon natin, tingnan mo yung panahon ni Noah, may pagkakapareho. Sobrang sama ng tao. Yeah, of course, hindi lahat. Nandito pa ang bride. But generally, pag tumingin ang Diyos sa lupa, ano sinabi ng Bible? You can check it sa Genesis 6. Yung ibang mga bagay, hindi ko na binabasa, you just check it. Wala nang kaisipan ang tao kundi kasamaan. Imagine niyo, isip pa lang yan. Hindi pa ginagawa. Kaya magbasa ng Diyos ng isip. Kaya sabi ng Diyos, lilipulin ko na ang tao. Pag nagsalita si Lord yan, kaya niyang gawin yan. But this is the good news as in the days of Noah. But Noah found grace in the eyes of God. Alam niyo mga kapatid, that was the first mention of grace sa Bible sa panahon ni Noah. Kasi kung hindi sa grace, pati si Noah patay. Ganun lang kadali yun. Walang pwede ipagmalaki si Noah. Kung hindi sa grace, kahit si Noah, lulubog sa tubig. But Noah found grace in the eyes of God. Ibig sabihin, pag ang Diyos ang tumingin, iba si Noah. Pag yung kapitbahay ni Noah ang tumingin, lasinggero yan taong yan. Yan ang weakness ni Noah. Si Noah, kaya niyang gumawa ng sariling alak.
Just like many of us, marami tayong mga kahinaan. But we just found grace in the eyes of God. Sa mga nasa live Zoom, kung kayo man ay nagpapatuloy, mga kapatid, you just have found grace in the eyes of God. Kung walang biyaya ng Panginoon, kasama tayong malilipol. Kaya nga, grateful tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nagpapasalamat tayo lagi sa mga patotoo natin. Yes, we can have some good jobs, good business. You're studying in a good school. Hindi masama yan. Lahat ng bagay na yan. Salamat kay Lord. But sa bride, mga kapatid, there is always a thing that is above natural. Yeah. Ako, I'm hoping and I'm praying na makita natin to. Hindi ito makikita ng naked eye. But this is revelation. Iahayag sa ni Lord yan. Personal. Make it something personal. Itong maganda, mga kapatid, sa revelation. No? You make it personal. Wala nang pwede mag-alis sa inyo. Yeah. Hindi nakadepende sa grupo yan. Hindi nakadepende yan sa ministro. No, a minister can be used as a gift para may mag-elevate dyan sa heart mo. No? Si Lord ang naghahayag. Si Lord ang nagbubukas ng mata. Sa panahon ni Noah. No? I'll continue to read. And Noah, here it is now. Noah was, okay, sa first junction muna tayo matatapos, ha? I hope to finish this on Sunday. May 6 pa. Okay? At least nakapag-introduction ako. Here it is now, Noah was preparing an ark, making a place of safety. And that was a miracle in its own. Yung mismong ark na yun ay himala. In its own. Imagine, mga kapatid, ang design ng ark hindi sa kaisipan ni Noah. Ang design, ang sukat, ang materialis, galing sa Diyos lahat yan. Walang sariling kaisipan si Noah sa mensahe niya. Ang mensahe ni Noah, yung ark. In the first place, mga kapatid, nung nabuo yung ark, marami nagtataka, saan lulutang yan? Mayroon pinagawa si Noah na para bagang wala siyang recipient. Kasi walang dagat doon, walang ocean. May bodies of water. May makikita kang mga streams dyan. Kasi wala pang baha. Nagsimula lang mas malaki ang water sa land nung bumaha. Pero dati hindi ganon. Hindi nilikhaan ng Diyos ang mundo para sa isda. Nilikha ang mundo para sa tao. Nung wala pang baha, mas malaki ang land kaysa sa water. Ngayon, ilan ba ang water? Di ba, 2/3? Kung naalala ko pa nung present ako, Jaboy, nung school, pumasok ako nun, 2/3 daw ang tubig. Sabi mas malaki. Nakakatuwa, ewan ko lang kung pareho pa rin ngayon sa medical science. No? Kasi lupa yan, di ba? Kahit itong katawan natin, 2/3 din yung tubig. Kaya pag kinula ka sa tubig, mamamatay ka. Sasabihin mo, tubig ba to? No? Tingnan mo, bawat cell sa loob niyan, tubig. Yeah. Saan pa lulutangin yan, Noah? Alam niyo, mga kapatid, signpost yun eh. No? Every junction of time, meron ding sign. Nakakaunti lang ang makakaintindi. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, naging sign yung ark? No? Ginawa ito ni Noah sa bundok. Na kung ikaw ay nasa isang usual mind, pag gagawa ka ng isang daong, gagawin mo yan sa dagat. Pero mga kapatid, gagawin mo ang isang daong sa bundok. May mali ba si Noah? Walang mali si Noah. Lahat yan, instruction ng Diyos. Kaya hindi pa paniwalaan, and yet, it will be vindicated. Alam niyo ba yung word na vindication? No? Alam mo yung word of vindication? Ang ibig sabihin ng vindication, walang naniniwala sa'yo, pero isang araw mapapatunayan tama ka. Titiisin mo lang yung mga araw na hindi pa na-vindicate.
Pero pag na-vindicate na yan, tama. Amen. Hallelujah. Ilang taon ginawa yung arko? How many years? 120 years. Ang gumagawa, 8. Noah, 3 anak, at mga asawa nila. And yet, that is the truth. Antediluvian to, Antediluvian civilization. Pag sinabi mo antediluvian, ang daming tao niyan. Tapos 8 lang ang pinagpahayagan ng Diyos. Si Noah ang pastor ng 7 tao. Pero sa lahat ng church sa panahon yun, silang pinakatama. So, hindi ito paramihan. Yeah? I'll continue to read. I'll finish with this quote. It is making a place of safety. And that was a miracle in its own. How that a man upon dry land, where water had never come, was preparing an ark to float on a mighty sea, that would be there and say it was coming down out of the skies? And where was it at? But by faith, which is a miracle itself, Noah warned God, prepared an ark. You see it, no matter how foolish it seemed, how fanatical it seemed to the people, it was a miracle in itself to see a man hammering away that something seemed fanatically. Yeah. Alam niyo, mga mahal ko kapatid, if there's a thing na pinipersecute ka sa tao mong ginagawa dahil parang walang basihan, mga kapatid, naranasan ni Noah yan. Noah, anong basihan mo sa mo palulutangin yan? Anong basihan mo, Noah, na uulan? Wala kami makitang ulap sa langit. Anong basihan mo, Noah? Wala siyang basihan. It is, thus saith the Lord. Sinabi ng Diyos. Ano yung mga mahal kong kapatid? As in the days of Noah, sa panahon din natin, kung meron kang ginagawa para sa Diyos at walang naniniwala sa iyo, you'll just do it. Sasabihin na, mga kabataan, sasabihin ng mga kasama nyo sa trabaho sa school, ano ba siya yan? Para buhok lang. Di ba ganyan? Buhok lang. Buhok lang ang tingin mo dyan. Pero salita ng Diyos yan. Hindi yan buhok lang. It's the Word of God. Sabi ko nga, pag ang tingin mo lang dyan, buhok lang, mapapagupit ka talaga. Yung masyadong hindi halata ng pastor. Huwag kayong maglala, hindi ako marunong tumingin. At hindi kayo mananagot sa akin. Mananagot tayo sa Diyos. Kasi narinig mo na. Akala mo mababaw, ganyan din sa panahon ni Noah eh. Noah, anong basihan? Ano sabi kagabi? What's the point? Dadalhin yung regalo sa kanan, tapos sa kaliwa ulit. Tapusin kasi natin, di ba? May across. Meron to the left, meron to the right. Hindi makarelate yung mga wala kagabi. Ito nga naman, kanan, kaliwa. What's the point? Hindi pa tapos. Di ba? Masaya ba tayo sa mga natanggap natin? Yeah, masaya ako. Eksakto eh. Wala akong tuwalya. No? Nagamit ko tuloy yung tuwalya. Sabi nga ng admin natin, admin associate, yung something useful. Sakto. Saan si Honey? Kinuha yung pichel? Saan pumunta? Okay. Kala ko kinuha yung pichel. Kasi una plastic, pero agabi babasagin na. Birthday pa naman niya bukas. Okay. Something seemed fanatically. Yeah. Okay, tapusin na natin si Noah. Okay lang ba? Konti na lang? Konti na lang. So, marami tayong pagkain mamaya. Ang daming natira eh. Tapos may natira pa sa Gililio family.
No, Sister Dayan. Sister Dayan. Ngayon natira ba? Sorry, Sister Dayan, ha? Yeah. 120 years, imagine. Pero sabi nga, junction of time yon. Na-rapture na si Enoch. Walang nakaalam. Kahit yung pamilya niya, hindi niya alam. Nung na-rapture si Enoch, yan, malapit na. Meron ding sign si Noah. 120 years. Naghihintay si Noah kung kailan sila papasok doon sa daong. Remember, ang message sa panahong yon, tandaan din natin ito, every junction of time may message. And the message of the time is the ark. At yung mensahe na pinagtiyagaan ng 8 tao, isang araw papasukin nila yon. Mga mahal kong kapatid, ang maganda sa mensahe na tagap natin, this is not theology. This is not something na kailangan natin matuto. Isang araw, papasok tayo doon. At pag pumasok tayo sa mensahe, mga mahal kong kapatid, ang mensahe at ikaw at tayo ay isa na. Pag pumasok ka na ron sa ark, hindi na makikita ng sanlibutan yung mga tao, ang makikita na nila yung mensahe. Kailangan dumating yung point ang makita na sa iyo yung mensahe. Pag hindi pa mensahe nakita sa iyo, hindi ka pa nakapasok doon. Nakita mo lang, mga kapatid, hindi tayo huminto sa nakita mo lang kasi yung lahat ng nasa labas, nakita nila yung mensahe, pero hindi sila nakapasok. I hope you're getting me. This is a junction of time. Sa panahon ni Noah. At, nung pumasok na sila sa arko, sinarhan ng Diyos ang pinto. Selyado na sila. Ibig sabihin, hallelujah, yung mga nasa labas, hindi na pwedeng pumasok. Itong maganda, yung mga nasa loob din, hindi na pwedeng lumabas. Amen? Kahit marami akong kahinaan ngayon, makapasok lang ako dyan, hindi na ako lalabas. Amen? Tandaan nyo hindi umulan agad. Medyo nagduda pa yung mga anak ni Noah ron sa loob. May dramatization ng prophet niyan. Tay, kailan ba ulan? 3 araw na tayo rito. Yun ang maganda. Nasa loob na sila. Thus saith the Lord, anak, mangyayari yan. Amen. Kailangan makapasok tayo rito. Hindi lang alam mo yung message. Maraming tao alam ang message, hindi sama sa rapture. Yes, yan ang unang mong makita mo. Pag nakita mo, pasukin mo. Ang mensahe ay si Kristo. I came from God. I'll go back to God. Amen. Yeah. Katawan yan Pang-7 araw, pumatak ang malaking patak. Nasundan. Ito mga kapatid, sinadya ng Diyos sa 7 araw para lahat ng nasa paligid tuluyan ng hindi maniwala. Pero lahat ng nasa loob, maniniwala lang sila. Amen. Hanggang sa bumaha at sumabog ang lahat ng mga bundok. At merong 8 naligtas na kaluluwa dahil sa kapangyarihan ng Diyos. We'll continue this on Sunday. Kasi kailan umabot sa panahon natin. I-preempt ko na. Mga mahal kong kapatid, ang panahon natin is another important junction of time. Yeah. Thank God. Thank you. Hindi pa rin huminto ang mga regalo. May natatanggap pa ng mga regalo kanina. Salamat, sister, sa kape. Mabuti ang Panginoon.
And when it comes to holiness, mga kapatid, tayo mahina tayo dyan. But our God is holy. Not only now, not only yesterday, forever. Salamat kay Lord. Let us prepare ourselves for the communion this coming Sunday. No, wala tayo gawain sa umaga. You pray, you meditate, another much blessings for this year. Not only for us, but also to our families. No, sa mga mag-asawa, you abstain starting tomorrow. No? And you really isolate yourself to God. You pray. Mabuti ang Panginoon. Tanggapin natin ang communion na karapat-dapat tayo. Ya? Ewan ko, kasama ko may panganay ko yung bunso ko. No? Nagbibiroan tayo kahapon sa may muntik pa mag-away. Sabi ko, baka may hindi pa makapag-communion dyan dahil sa raffle. Nagbibiroan lang tayo. You make yourself worthy. I am examining myself also. You examine yourself. But the good thing is, our Lord is holy forever. We will pray for Sister Jo, tsaka sa mga apo niya continuously. And of course, we will pray for Sister Honey, kaarawan niya bukas. Si Sister Abby next week, Abby Rosario. No, salamat kay Lord. Brother JM, we will be continue to pray to your complete healing. No? Si Brother JM Talagsad. May prayer request si Brother Sunny Monleon. Good evening po, Pastor. Pasama po sa prayer ang nanay ko for healing and continuous physical strength. Di na po kasi siya nakakalakad after nung 77th birthday niya last November 6. Thank you po and Happy New Year sa lahat and God bless. God bless you, Brother Sunny. Brother Sunny, post mo lang yung full name ni nanay, please. Sister Auring. Thank you mga kapatid. May prayer request po ako sa ating pastor tungkol sa 23 December. Mag-undergo ako ng colonoscopy. Tapos na yata to December 23? Kaila? Ha? December 23. Okay. Continue to pray for Just. Sorry, nabasa ko rin pala. Before December 23. Kay Sister Just, yung pamangkin ni Tita Fe. Okay. Thank you. Brother Sunny, anong name? Purification Monleon. Okay. We will also be praying, no? Sa kay Brother JM, kaninang nag-testify. At yeah, kung meron kayong personal prayer, you will also pray. Si Ninang Doris, malakas na. Salamat kay Lord, no? Cleared ka na, di ba? Okay. Si Sister Marivic, magaling na rin. Yeah. And marami na dumadaan sa isip ko. Abundant provisions. Even finances, God can give it. Amen. Sasamantalahin natin yung kapangyarihan ng Diyos ngayon sa junction of time natin. Okay? Let's bow our heads and we will pray. Salamat aming Ama. You have junction of time as spoken by the prophet, and you have explained it well. Hindi pa kami tapos, Lord. Na malaman. But we're praying, Lord, for your grace sa aming mga kapatid, Sister Jo Benaventura. Maging sa kanyang mga apo, Lord, we've known na may mga karamdaman din ang kanyang mga apo. And Sister Jo is undergoing chemotherapy. But Lord, in your name, you can heal her right now. Kaya niyong hawakan ng kanyang katawan. Maging Lord, ang kanyang mga apo. Salamat aming Ama.
Sister Just, Lord, pamangkin Tita Fe, it was prayed virtually on a video call at nananampalataya ang mga magulang sa kagalingan. A rare case of cancer sa mukha, Lord. And you'll show your power in this juncture of time. In the name of our Lord Jesus Christ, you continue to heal Sister Just. In Jesus' name, amen. Brother J.M. Talagsad, Lord, sa kanyang injury, he testified na naaalay na ang kanyang buto in an advanced time. Salamat, aming Ama. May you heal him completely. Brother J.M. Talagsad, magamit niyo sa Lord, sa gawain, and he recognized na hindi ito aksidente, kundi this is your grace for him to realize things. In the name of our Lord Jesus Christ, thank you, Lord, for perfect healing of Brother J.M. Talagsad. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen. Kaya ni Sister Ann Cuento, Lord, hindi maigi ang kanyang pakiramdam in the past days. Mga kapatid sa San Juan, Batangas, but in the name of our Lord Jesus Christ, Lord, you'll heal Sister Ann Cuento. In the name of our Lord Jesus Christ, makapiling namin sila, Lord, sa communion and feet washing this coming Sunday. Hallelujah. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. We thank you, Father, Lord, for your complete healing din kay Sister Purificación Monleon. Prayer ko si Brother Sunny, ang kanyang mahal na ina, Lord, 77 years old, hindi na masyadong makalakad. Lord, a hurtful thing sa isang anak. But, Lord, nananalangin kami rito with you in our midst. In the name of our Lord Jesus Christ, you can touch Sister Purificación Monleon. Hallelujah, Lord, we believe na kaya siyang bagunin at maglakad sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Brother Sunny Monleon and family, you only believe. Amen. For the lives of each and every one of us. Sister Honey, sa kanyang kaarawan bukas, salamat sa buhay. You have heard, Lord, na kung wala kayo, wala siya, Lord. Inistorbo ng kaaway ang kanyang pamilya in the background, but you have raised her up as a believer youth in the age. In the name of our Lord Jesus Christ, bless Sister Honey, Grace Javier, and even Sister Abby Rosario, Lord, that will be celebrating her birthday 6 days from now. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Lord, for the life of Brother Alan Lazaro, you have heard him. A brother, Lord, that admits things na grateful sa pag-aayos niyo sa kanya. Lord, wala na siyang magulang. And you've risen him up from a background ng family na sa mundo, baka walang pag-asa, but you've given him hope. Bless Brother Alan Lazaro, Lord. Salamat sa mga ginagawa niyo sa kanyang buhay, and continuously we pray. We thank you, Father. We thank you, Lord, for the blessings. Blessed 2025 for each and every one of us. In many things, in every aspect, in all angles, in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, for your blessings, spiritually, physically, and even in our finances. In the name of our Lord Jesus Christ, you bless, Lord, us. There's need in the church, and gagamitin niyo lang inyong mga anak. Because this is your church. This is your body. Hallelujah, hallelujah. You're holy, 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 our Lord of hosts, forever. We worship you. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Thousand generations falling down in worship, sing the songs of ages to the Lamb. And all of God. To all Zoom joiners, you can worship with us. You can open your camera and worship with us here on the first day of the year. Sing,
Song of ages to the Lamb. Hallelujah. Your name Is the highest. Can we all stand? So just sa mga bahay nila, can we all stand and worship our God? It's good to worship Him. all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy,
palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Isang mapagpalang mensahe ang narinig natin ngayong gabi, mga kapatid. Tamang-tama na kung saan, mga kapatid, naglipat ang taon, mga kapatid, ay yun din yung napakinggan natin ngayong gabi, yung The Junction of Time. And napakaigi, mga kapatid, na malaman natin kung gaano ito kahalaga, mga kapatid. And alam ko, lahat tayo ay pinagpala. And God bless you po, Pastor. Ang Panginoon pong magbalik ng kalakasan pong nawala. And God bless po sa buong pamilya. And malaya na po makakaupo ang bawat isa. And sa di pagpapakatagal, mga kapatid, awitin po natin yung Jehovah Jireh, may provider. Amen. Para sa ating tithes and offering. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free. Jehovah Shammah, you are with me. You supply all my needs. You are more than enough. You're more than enough. You're more than enough for me. Jehovah Nissi, you're my victory. You are more than enough for me. Tayo magsitayo na po, mga kapatid. Jehovah Sidkenu, my righteousness, all you are right now can be. Jehovah Rapha, you're my shepherd. Shalom, you are my peace. You are more than enough. More than enough. More than enough for me. Tawagan ko po si Brother Gilbert para sa ating closing prayer. God bless you. Amen. Ay pumayo at ayaw mo ko at tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat Panginoon muli sa isang pribilehyo na nakapakinig kami muli, Panginoon, ng iyong salita. At Panginoon, dito ang Panginoon, pinagtipon-tipon niyo, Panginoon, ang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa aming pastor na binigay sa amin. Kayo, Lord, ang magbalik ng kalakasan sa kanya. At pagpapala, Panginoon, ng mga nawala sa kanyang Panginoon. Ganoon din, Panginoon, pagpapala, Panginoon, sa kanyang pamilya. And Lord God, maraming salamat din, Panginoon, sa ginamit niyo po kay Brother Denny. Kayo rin, Panginoon, ang magbalik ng kalakasan sa kanya, pagpapala, at sa kanyang pamilya, Panginoon, at sa kanyang kapatid na nagdadaos ngayon, Panginoon, ng kanyang kaarawan, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo na rin, Panginoon, ang mabot sa puso ng dun sa kapatid niya, Panginoon, na minsan
laging huwag niyang kalimutan na kung bakit sila, mga kapatid niya, nandito at ang kanyang pamilya dahil sa kanya, Panginoon. And Lord, minsan pa sa mga tumugtog, sa multimedia, Panginoon, kayo rin, Panginoon, ng magbalik ng pagpapala, kalakasan na nawala sa kanila, Panginoon. And Lord God, yun din po sa Zoom meeting ng mga kapatid namin na naabot, Panginoon, ng simpleng mensaheng to, Panginoon. Kayo rin, Panginoon, na magpala, Panginoon, sa kanila. And Lord, nagbigay sila ng effort, Panginoon. Nagtiis, Panginoon. Alam niyo, Panginoon, ng lahat ng mga sakripisyo ng bawat isa, Panginoon. Lord, ang una na nagsakripisyo nga, Panginoon, ay kayo. Kaya, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, salamat sa pag-ibig niyo. Salamat sa kapayapaan at kagalakan na lagi niyo pong pinapadama sa amin. And Lord God, sa Heights and Offering, Panginoon, kayo rin, Panginoon, sa Building Pan, sa Mission Pad, Panginoon, kayo, Lord, ang magbalik, Panginoon, sa mga kapatid na nagbigay, Panginoon. Hindi nga kami, Panginoon, makapagbigay ko, hindi muna kayo, Panginoon, ang nagbigay sa amin. Kaya, Lord, salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Lagi niyo pong pagpapala. Hindi lamang sa mga ganitong bagay, kundi sa mga oras na nabibigay namin sa inyo, Panginoon. At lalo na, Panginoon, sa mga kagalingan, Panginoon, na binigay niyo sa bawat isa, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon, na Diyos, Panginoon, sa amin. Na lagi niyo rin pinapadama, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, sa amin. At napakabuti niyo, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, minsan ba, sa simpleng gawain, may hangganan nga, Panginoon, matatapos at maghiwa-hiwalay kami ngayon, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ng mag-ingat sa amin kung paano nyo kami iningatan, Panginoon, na nakarating kami ng maayos at ligtas. Ganun din, Panginoon, hanggang sa pag-uwi namin. And Lord, ito nga po ay bagong taon, Panginoon, January 1, kung paano nyo kami iningatan nung nakaraang taon at mas iingatan nyo kami, Panginoon, ngayon darating, ngayong bagong taong ito, Panginoon. Kung gaano binless nyo kami nung mga nakaraang taon, mas more na i-bless nyo kami, Panginoon. Alam nyo, Panginoon, ang bawat laman ng bawat puso ng bawat isa, Panginoon, na nandito, Panginoon. Lord, Panginoon, at kung dininig nyo, Panginoon, ang bawat panalangin ng bawat sa Panginoon, mga pamilya na nandito ngayon, Lord, kaya nyo ring abutin, Panginoon, ang bawat pamilya namin na wala pa, Panginoon, dito. At ito ay sinasampalatayanan namin ng buong puso, Panginoon. And Lord, minsan pa, napakabuti nyo pong Diyos sa amin at sa lahat ng papuri, Lord, at pasasalamat ay mauwi lamang sa inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Tapos na po ang ating gawain. Tayo po ay magkamayan, mga kapatid. Hello po sa mga nasa live Zoom.